Hi guys, this is our 4th day and last day po dito sa Hong Kong. And isipin nyo kahit gaano man po ka-hectic yung schedule ko, nagagawa ko pa rin magbuhat. Kumbaga, marami po nagtatanong sa akin bakit hindi daw ako lumalaki, bakit hindi daw ako tumataba, kahit lakas ko kumain. Kasi kinokontrol ko rin. Kumbaga, kung gaano man kalakas ako kumain, I'll make it sure na mag-exercise pa rin ako. Kasi sabi ko nga palagi, iba pa rin po mag-isip, iba pa rin ang gising, iba pa rin ang galaw ng isang taong healthy at lumalabas yung mga pawis sa katawan rather than sa hindi. Kaya, tara, samahan nyo muna ako magbuhat. Guys, I made a decision way back more than 10 years ago na mag-networking for the simple reason na gusto kong kumita sa normal face ko. Ibig sabihin ako magde-decision kung gaano kalaki gusto kong kitain. Parang sa inyo, sa panahon ngayon guys, even wala kang work, ang daming source of income. Pwede kang magbenta ng kahit ano-ano sa internet. Basta ang daming kong isa-isayin. Ang isa lang gusto kong sabihin sa inyo, tandaan nyo, sabi nila, if you're not earning while you're sleeping, hindi ka yayaman. Kaya ako ito gustong ipakita sa inyo para magkaroon lang kayo ng glimpse sa mga nagtatanong ano bang buhay ko, ano ba ginagawa ko. Papakita ko sa inyo na paano ko nasusustain yung ganitong klaseng lifestyle. Ito, makikita mo, alas 3 ng umaga, meron akong 1,000. After 2 minutes, may 1,000 na naman ako. After a minute, may 1,000 na naman ako. Ito 3 a.m. hanggang almost 4. Tulog na tulog ako nito. Kaya nga, napakaganda kasi maraming nangantsaw before, maraming nagsabi na hindi ko siya kaya, maraming nagsabi na maraming gumawa na hindi nila naging successful, pero I really don't care. Kumbaga, yung success at failures ng isang tao, hindi naman, it will never define me. Kumbaga, para sa akin, I have my own story, I have my own skills, I have my own talent. Kumbaga, para sa akin, lahat ng tao naging successful, hindi sila iba sa akin. Kumbaga, we're just the same. Nagkataon lang na mas masipag lang sila, mas ginawa lang nila yung part nila. Kaya ako, ginawa ko rin yung part ko, nagsipag din ako ng sobra, and eto na po buhay ko. Kung nagtatanong po kayo, ano po yung pinapakinggan ko, kadalasan pag nag-gym, siyempre music, pinapakinggan natin. Pero ako po, actually, this is one of my favorite part. Kasi before, pag nagbabiyahe po from Bicol to Manila, dun po ako nakikinig ng training. Since 12 hours po siyang biyahe, wala akong choice, 12 hours akong nagtitraining. Kaya right now, since hindi na rin ako masyadong nagbabiyahe ng land trip, kadalasan, ito po sa gym, pag the moment nagkakaroon ako ng mag-isa, kumbaga, me time sa sarili ko, actually, dun po ako nag-aaral. Kaya, yung pag-gym, pagbubuhat, hindi po talaga siya pinaka-main reason ko. Ang pinaka-main reason ko, katulad nito, ang pinapakinggan ko dito is find yourself. Mga iba't ibang klase motivational training, mga iba't ibang training. Kasi mas gusto ko yung ganito kasi wala masyadong istorbo, tahimik yung tao. At pag nakita ka nila nagbubuhat, hindi ka masyadong lang i-istorbohin. Kaya ako, I really love to maximize things. Kumbaga, kung pwede mo naman gawin ang dalawang bagay sa isang oras lang, bakit hindi, di ba? Kung kaya mo ang 3, 4, much better. Kaya, para sa akin, ito, unti-unti kong pinapakita sa inyo lahat ng lifestyle ko, lahat ng attitude na meron ako, kung paano ko narating ko. Kasi gusto ko, isang araw magsasalita ka at magsasabi ka na, buti na lang napanood ko yung mga videos mo, nakita ko na madali lang naman pala yumaman, nakita ko na wala naman pala extraordinary para maging successful. May mga dapat ka lang talagang gawin. Kaya, para sa akin guys, happy journey po sa inyong lahat. And gusto ko, pagdating ng oras na naging successful ka, pagdating ng oras na naging maganda buhay mo, kahit simpleng PM lang sa akin, okay na ako. Power. Yes. Ay, grabe. Akala ko ito na. Ang taas ng inakyat namin. Nakita ko ng Buddha, pero ganun talaga buhay. Minsan may mga epic fail. Kaya tara, baba ulit tayo. Nagkamaliman kami kanina, pero maganda pa rin napunta namin kasi nakita namin yung monastery. And ganda ng mga view doon. Kaya ito naman, nahanap na namin. Kaya nga. Taran! Yahoo! Wala namang bayad. Wow, ganda. Swerte talaga. Walang bayad. Oh.
GoPro. Hi guys, alam niyo ba? Pupunta kami ngayon ng 10,000 Buddha. And kasama ko ang mga Hall of Famer. Doon eh. Doon. Joke lang. Magiging top earner ka pag nabilang mo isa-isa yung 10,000. Di ba naalala mo yung sa Sapporo? Ano yan? Yung kita-kita? Opo. O, di ba nang ginawa niya? Bilangin mo pa. Sige, ng paninyo. Sa Buddha, pero doon yata sa Buddha. Kaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39 pa lang ako. It's getting into my brains. 10,000 naman yun. 40. Girl, dito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pero meron siguro inulit, no? Hindi lang magkakadikit. Oh, pwede rin. Pero magkakaiba kasi ang ano, Ang sa character. itsura. Pati po. It's either may gamit or... Tignan nyo nga kung may naulit na mukha. Sabi nila guys, ang buhay, it's all about your choice. Kumbaga, hindi po totoo talaga na may ibang gumawa ng buhay mo kasi ikaw talaga gagawa. Para ngayon, magkakasama po kami, ang dami namin nadamay. Kasi kanina naisip ko lang pumunta dito sa 10,000 Buddhas. Ngayon, sa group chat, ang daming sumabay. And true enough, kung mag-isa ka lang aakyatin mo tong inakyat namin, hindi mo to magagawa kasi hindi mo na yung pawis ko. Sobra grabe. Pawis sa kami. Kaya nga nakita ko yung pagoda. Sabi ko, kaya pala pagoda tao dyan. Pagoda! pagod na kami lahat. Kaya may nakita kaming kantin sa wakas. Kung saan po kami kanina galing, bumaba kami. Nag-iba lang kami ng daan. In short, mas pinahirapan namin sarili namin. Pero bottom line, mas masarap kumain, mas masarap uminom kasi napagod kami. Kaya tara, samahan nyo muna ako, kumain muna tayo. Guys, ito, sariling opinion ko lang at sarili ko lang realization. Ayaw pong i-alter kung ano man magiging opinion ninyo. Na-realize ko lang na kadalasan ng mga monastery nilalagay nila sa matataas na lugar. Siyempre, number one is mas mataas po ang energy niya, mas mataas ang vibration na moment nasa taas kang lugar. And kadalasan, yung mga negative na bagay, hindi masyadong umaabot sa pagmatataas. And second, isa pang na-realize ko kanina kasi may nakasabay kaming babae. I think, the way na nakikita ko siya, gusto niya magkaroon ng baby. And na-realize ko rin din, lahat ng nandito sa mundong to, may isang taong nag-isip. Bakit may camera? Kasi may isang taong nag-imagine, nangarap at ginawa niya. Bakit may shades? Bakit may relo? Kasi may isang taong pinangarap niya. In short, nagsimula siya sa tinatawag na energy realm na hindi pa siya nakikita, hindi pa siya nag-exist. But because of sa taas, sa lakas ng energy na pinagtuloy-tuloy niyang consistent na isipin yun, nagiging physical siya, umabot siya sa physical form. Now, parang kanina, maraming ibang tao na nagdadasal na nagkakatotoo. And kadalasan may mga iba pang sinasabi na pag ginawa mo mga ganito, katulad sa Japan, yung pelikulang kita-kita, yung I think gagawa ka ng origami, kung nagkakamali, yung papel na ginagawa, pag nakagawa ka ng certain numbers na yon is magkakatotoo. And ako naniniwala ako sa ganun eh. Kasi isang bagay na talagang pinagtuunan mo, nilagyan mo ng emotion, nilagyan mo ng amoy, naaamoy mo mismo yung pangarap mo, nararamdaman mo, at the same time talagang nandun siya sa point na present na talaga, ibibigay talaga sa'yo eh. Kaya sabi ko, what if, di ba dami natin dinadasalan, may mga ibang naniniwala kay Buddha, may iba kay Jesus Christ, may iba kay Allah. What if nagdidepende siya pinakamalakas? Kasi pag kinonect mo yung law of attraction, pag kinonect mo rin sinabi sa Bible na pag hiningi mo ibibigay, ibig sabihin, we're so powerful na pag ang isang bagay talagang pinanindigan mo at pinaglaban mo ng sobra-sobra, ibibigay talaga pala sa'yo. Kaya,
sabi ko nga, mas maganda pa rin, end of the day, kayo sumubok. Subukan nyo na magkaroon ka ng isang goal, be consistent about it, bago ka gumising, bago ka bumangon, isipin mo siya, bago ka matulog, isipin mo siya. Huwag mo lang siyang isipin for the sake of isipin, dagdagan mo pa ng power ng words, sabihin mo pa siya, ikwento mo sa mga kaibigan mo anong gusto mo, ikwento mo palagi, ano yung mga lugar na gusto mo puntahan. At the same time, imagine and visualize mo anong itsura mo pag nandun ka, anong itsura mo pag kinikita mo yung gusto mong kitain, anong itsura mo kaya pag ginagawa mo yung trabaho gusto mo. Kumbaga, subukan mo. Kumbaga, sabi ko nga guys, ako sa tinagal-tagal ko sa mundong to na nabuhay, marami din ako mga bagay na naguluhan ako sa isip kasi ang daming iba-ibang opinion ng kada tao, paniniwala ng kada sektor, kultura, country, magkakaiba eh. Kumbaga, para sa akin, hinayaan ko na ako mismong makadiscover ng mga bagay na yun. Kaya ako din, kaya una kong sinabi kanina, ayaw ko pang i-alter yung paniniwala nyo. Subukan nyo lang. Subukan nyo kayo mismo ang mag-explore, kayo mismo ang mag-discover ng mga bagay-bagay sa mundong to. Pansin nyo itong tubig guys. Kahit anong gawin ko, kahit abutan pa ako ito ng 5 oras, 10 oras isang araw, pag binuksan ko, walang epekto sa kanya yung nangyayari. Kumbaga para sa atin sa buhay, sa dami man nagiging problema natin, sa dami man nangyayari namang hindi natin gusto, sana yung pagiging relax natin al calm, ma-maintain. Kumbaga sabi nga nila, the real power, pag may taong gusto kang kadebate, ang totoong power hindi naman yung natalo mo siya eh. Ang totoong power, kahit alam mong talo mo siya, tumahimik ka na lang para matigil na lang. Kumbaga para sa akin, hindi lahat ng fight kailangan ipaglaban at patunayan. Kumbaga minsan mas masarap maging tahimik. Minsan mas masarap na wala ka nalang patunayan sa ibang tao. At lalong-lalo na mas masarap na tingnan mo na lang lahat ng nangyayari sa kanila. Maging tahimik ka na lang, tama ka man or mali. Maging tahimik ka na lang kasi sobra siyang relaxing. At actually, siya ang pinakamahirap makonquer. Paano ka magiging tahimik in spite sa lahat na nangyayari sa buhay. Kaya alalahanin nyo lang tubig na to. Just always be calm kasi lahat ng taong magagaling, kaya nilang kontrolin ang emotion nila.